Ang ganda na ng Bahay Kubo project pero hindi pa tapos eh. Kaya itutuloy natin kahit paano ngayong araw. Ayusin natin ang linya ng electricals. Pinakita na, ang tunay na kulay. Ililipat at dadagdagan kasi natin ng bumbilya. Madilim pa rin kasi sa gabi eh. Then, ang isang upuan sa kabilang side naman ang sisimulan natin. Nabanggit ko na ba na nabalaw si Kinsey sa putikan? Ang daming nangyari ngayong araw, di ba? Magandang araw na naman at naghanda na nga kami ng gamit papunta sa bagong farm. Tuloy-tuloy pa rin ang Bahay Kubo project. Ang target ngayon ay maayos na ang nabinbin na ilaw project. Kasi 'di ba, wala pa ring switch at masimula na ang isa pang upuan dito. Ganda ng plano. Bumili pa ako ng kulang ng materyales at may tinapay din kami nadala. Kaso pagdating namin sa bungad ng farm, Okay, so ngayong naging maulan tapos may delivery kasi lagi ng mga truck dito. Tingnan naman ang nangyari dun sa aming daan. So gagawin na lang natin ang paraan sa mga susunod na project siguro para naman mas okay yung pagpasok natin dito. Pero ngayon, ang mission natin, may pasok si Kinsey doon. Jabol, ikaw ang bahala ha! Oo. At ito na nga, pinilit namin kahit ang sabi ay wag na. Pero may dala kasi kaming mabigat eh. Pero sige na, ito na eh. Nagslant kami ng pagpasok para kontra doon sa malalim na part. Kaso ang problema sa daan na ito ay more on madulas ang pagkalupa niya pagpasa at hindi dahil talagang malambot at malalim na putek. Kita nyo naman, kita pa ang kabuuan ng gulong pero dumudulas na. Stuck pa man din ang gulong ni Kinsey. Naka-off na rin ang traction control niyan. Pati unahan ng gulong ay natutulak na rin lang at hindi gumugulong. Pero sa tulong ng mabait namin ng mga kapitbahay, sa tulong ng ilang balaybay, ulo ng palapa at konting tulak, ayun, nadali din. Salamat po. Bahala na pagbalik mamaya. Lumipos na rin ako ng konti dahil kabuuan daan ay madulas na. Okay na ang commercial, tuloy na ang tunay na laban. Magbaba ng gamit at umpisahan ang project. So basically, ang ginagawa namin ay ililipat namin ng pwesto ang bumbilya dito sa gitna ng kubo dahil very wrong ang pagkalagay. May anino sa ilalim. Kanino bang idea to? Hindi, joke lang. Gawaan na lang ng paraan. And plano pang dagdagan ng isa pang bumbilya sa kabilang side para walang shade na part. Ganun talaga pag walang plano na naman, may rework. Pero basic lang ito. Kaso may isa pa na naman. Naiwan ang switch na panglagay dito. Kaya yun, hindi na naman matatapos ilagay ang switch. Kaya iniabang na lang namin at sinelyo ko muna ng electrical tape ang dulo ng wire na para sa switch. No! Naku po, ay may mababangasan pa nga. Bago kasi yung mangyari yan, masyado siyang nagmamalaki na basic daw sa kanya paglilinya at pag-akit din niya para sa kuryente. Ayun, muntikan pa. Anyway, habang nasa gitna ng laban, Lubat pa. Buti mo siya. Aray ko. buti na lang meron kami talaga nitong EcoFlow River 3 Max Plus. Very portable power generator. Nakakapag-charge dito ng DC at AC na may 220 volts. Dahil itong drill ay charged by USB Type-C, meron din para dyan. So mga mahilig mag-camping dyan, EcoFlow River 3 Max Plus. Nasa comment ang link ha. Okay na okay. Tuloy man ang laban habang nagcha-charge ng ating drill. Marami pa naman kailangan gawin eh. Libre lait yan. Very basic lang alam po sa electricals eh. Accountant ako eh. Pero alam ko ang concept para hindi naman mag-short circuit at hindi masilab ang ating kubo. Anyways, tapos na ang ating sundot na electrical. May part 3 pa nga dahil naiwanan ng switch. Para sa side na ito, ang request sa akin ni Jay ay wag daw gawin katulad ng kabila na upuan lang talaga siya. Multi-purpose daw ang gawin namin. Upuan na pwedeng lamesa, na pwedeng tambayan na makikita mo ang side ng farm. So ang idea ay upuan na walang sandalan na kasing taas ng lamesa. Okay, wish granted. Nagawa naman namin ang lababo, nagawa na rin namin ang upuan sa kabila. Kaya ito, naku po, basic na basic ng gawin nito. May theoretical knowledge na, may experience pa. Ay siguradong basic ang paggawa nito. Ginayon-gayon lang namin yan. Si Jayman ang tagapatpat ng ilalim ng naunang upuan. Napakatyaga kasi niya magkaayos ng patpat at maglapat nito. Kayang-kaya niya na yan. Kami ni John Paul ay sa upuan pa rin. At kailangan magputol ng 10 na 2x2 na ganitong kaiksi para sa pamukhaan ng patpat. Huwag nyo kami i-judge, kaya lagarin bakal ang gamit namin, ayaw kasama ng bagong lagari namin na binili. Ay kagat ng kagat sa nilalagari eh, lalo na sa kawayan. Kaya nagmerenda muna kami ng buko. Buko merenda namin. Taste test.
Pwede na. Ang pampalasa, Bear Brand, Swak Pack. Baka naman, may yelo na rin yan para panalo. Cheers! Pang 30 kada baso. Nag-final na buhos lang kami ng effort pagkatapos magmerenda para may matapos bago mag-uwian. Maaga na naman kasi dumidilim ngayong mga araw na ito eh. Sabi namin, okay, ilagay lang natin itong mga 2x2 na pamakuan, then lagyan natin ng paa at uwian na. Pero minsan yung akala mo nakakaunti na lang gagawin mo, bigla may sisingit pa. Itong mga kahoy na ito sa harapan ng kubo, wala ito sa plano. Pero okay na ilangan namin ilagay para malibel namin na maayos ang ginagawang upuan. At ilalagay din kasi ang mga paa ng upuan na isang largo papunta dito sa 2x2 na ito. Then ito na, ang nasa plano. Nalibel na namin na maayos at nilagyan ng paa itong upuan na part na to. Uwi na, yun lang, peace.